Gumapang-gapang siya dun, oh. So, yan, hawakan natin to, guys. OBT. So, yan, huwag niyong gagayahin. At yan, kung hahawa kayo, syempre, tawag dito, handle at your own risk, no? Uy! So, yun, welcome back, guys. Kumusta kayo? So, based on last vlog natin, so, nabanggit ko doon na i-rehouse din natin yung ating Chilobrachys sp. Laos. So, ngayon na natin gagawin yon and sasamahan natin ng isa pang gagamba. So, yung ating OBT na dark color form, yung Botswana. Terenocilus murinus, Botswana. So, ito ay female. Bale, juvenile female na kakamolt lang. Medyo ano na rin siya. Medyo sikip na rin siya dito sa enclosure niya. So, yan, yung isa na enclosure na gagamitin natin is tapos na. So, isa to doon sa natira na nilagyan natin ng mga isofads noon na hindi naman nabuhay. So, yun, okay pa naman yung substrate. And yung isa, syempre, set up pa natin. Simpleng setup lang. So, kung napansin nyo guys, no, puro tabs lang yung ginagamit ko. So, bihira akong gumamit yung mga glass enclosures kasi low budget tayo pagdating dito sa ating mga ano. So, yan, kahit tingnan nyo, puro plastic yan. So, iilan lang yung ating glass enclosure. Yan. So, konti lang yung ating mga glass enclosure kasi low profile lang tayo guys, no? So, hindi pa tayo para mag-upgrade ng mga mamahalin na glass enclosure. So, yun. Pero guys, bago tayo magsimula, gusto ko sanang invite yung mga bago pa lang dito sa ating channel. Please subscribe guys, no? Para lagi kayong na-update dito sa ating mga binablog. And yun. Maraming salamat guys sa inyong suporta. Yun, simulan na natin to at baka simulan pa ng iba. Let's go! So, yan. Unahin na natin itong ating Laos. Yung ating Chilobrachys sp. Laos. Yan. So, dito natin siya ilalagay, no? Pero gusto ko pang dagdagan sana ng konti yung kanyang substrate. Dahil, ayan, no? Parang medyo nabababaan ako kasi ano to gumagawa din siya ng mga tunnel and heavy weber. Yan. Itong ating Chilobrachys na to. So, dagdagan natin siya ng substrate. So, ayan. Lagay ko na dito. Yan, konti-konti lang kasi baka malaglag tong ating ano dito. Yan, so hindi naman kailangan sobrang dami. So yung tama lang, no, yung ilalagay natin. Yan, okay na yun siguro. Konting ano lang naman, konting dagdag lang. So tingnan natin kung anong setup gagawin niya rito. Kasi tingnan nyo yung ginawa niya dito sa ating ano, sa lumang enclosure niya. Ayan, palibasa masikip. So yun, pinaikot-ikot niya lang yung sapot niya and yun, gumawa lang siya ng tunnel paikot. So yan na yun. Diba? So mas maganda kung nasa medyo malaki-laki siyang enclosure. So yan, ito na naman tayo guys, no? Baka makipaghabulan na naman tayo sa gagamba. Tulad nung nakaraan na natakasan tayo ng isang idiot Elimira natin. So yan, so lagyan ko na lang siya dito ng, ayan, yung water dish niya. So, sobrang simple lang ng setup, ano. So, hindi na tayo gagamit ng mga cork bark, ng mga kung ano-ano pang design. Meron naman siya mga dahon-dahon dito. So, yun. Ngayon siya na bahala maghukay at magsapot dito. So, yun. Check ulit din natin siya after mga ilang araw. Uy, ang bilis pala nito. So, teka. Parang mas maganda kung tatakpan natin ng ito. Kuha na natin siya ng catch cap at baka maulit yung nangyari nung nakaraan. Mahirap kasi na basta patawirin lang dito o basta palabasin sa lumang enclosure niya kasi nga bolty pala to. So ayan, oh, tingnan nyo guys, yun siya. So gagawin natin, tanggalin natin to at syempre yung kanyang takip, i-ready na natin yung takip niya dyan guys. At baka matakbuhan tayo. Oops. So, ayan guys, no? Delicates. So, pababain na lang natin siya doon. Ayan. Sige na. Sige na girl, diyan ka na lang.
Oops. Ayan. Ito yung mga nakakatakot pag tumakbo. Talagang sobrang tuloy nito, guys. Ayan na siya. Ayan na. So, ayan. Paano ba yan? Hindi natin nalagyan ng tubig muna. Pero okay lang yan. Lagyan ko na lang dito. Lagyan natin ng tubig. Oops. Ayan o, grabe. Nagbo-bolt, guys. Ayan o, sobrang bilis niya. So, delicates talaga. Delicates. Mamatakasan tayo. Yan. So, itong mga Chilobrachys, isa sa mga species ng gagamba o genus ng gagamba na sobrang heavy weaver sila, guys. Yan. And syempre, gusto nila medyo humid. Medyo humid yung kanilang surroundings, yung kanilang enclosures. And mahilig sila mag-burrow. Tapos gumawa ng mga tunnel. So, nabibilang din siguro sila sa fossorials na gagamba. Yung mga naguhukay, gumagawa ng tunnel. Yan. So, ayan na. Okay na. Isang silip pa, guys, no? Tingnan natin. Yan. Medyo kalmado na siya, eh. Yan. Yan, oh. Oops. Okay na. Mga takbo pa. So, ayan. Saraduhan na natin. Baka saraduhan pa ng iba. So, ayan, next natin, guys, itong ating, So, next natin, guys, Pterynochilus murinus. Yan, DCF, or dark color form na Botswana. So, ayan, tingnan nyo naman gano'ng kaganda, guys, no? Ganda ng mga legs niya, yung mga rings niya sa mga paa. Ganda, no? So, bagong mold siya, guys. And, yan, tingin nyo naman, masikip na rin dito sa kanyang enclosure. And, yan, nabanggit ko kanina, babae siya. So, ito yung siset up natin, guys, ng bagong enclosure niya. Tara, simulan na natin to. So, yan, okay na siguro to, guys, no? Medyo marami-rami na yung nalagay natin. 4 na takal. So, ayan, ganito lang. Simple lang yung hindi mahirap naman pag pinaapaw natin. So, ganyan na yung kanyang substrate. So, para meron din naman siyang lugar na magagalawan sa loob o kung gusto niya mag-burrow, pwede. Yan, so sobrang simple lang, guys, no? Uy, may napasamang tawag dito, super worm, may pre. Galing sa substrate. So, ayan, lagay ko muna ikaw dyan. And lagyan natin ng water dish, syempre. Tapos pala, gusto ko siyang lagyan, guys, ng tawag dito, meron ako ditong konting moss. So, bumili ako ng sphagnum moss, pero nagtaka ako nung binasa ko siya, bakit meron siyang mga halong ibang damo? Pangit. Ang inaasahan ko na sphagnum moss is yung parang, ayan, parang ganito. Parang ganito lang siya. Pero nagtaka ako, ba't may mga kasama ngayon? Mga ganyan, dahon-dahon. So, hindi siya pure, pero okay lang. Wala tayong magagawa. Ando na nabili ko na, tapos nabasa ko na. Kaya yun, so wala akong choice. Kundi wala, gamitin ko na lang din siya. So yan, okay na yan. Okay na yung ganyan setup. Ganyan lang kasimple. Mag-setup tayo ng ating enclosure, no? Teka, tagilid natin na ganito. Yan, para meron tayong magandang view. Kaya so, iniisip ko baka matakasan na naman tayo nito. So yun, lagyan muna natin ng tubig. Yan. So, itong mga baboons na to is okay lang kahit medyo dry. Mas lamang kasi sila sa dry side, no? Pero yan, dagdagan ko lang konting moisture para hindi naman siya dry na dry kasi medyo umiinit dito sa ating medyo umiinit minsan dito sa ating tarantula room. Pero ngayon, dahil medyo gabi, kaya ayan, medyo malamig-lamig ngayon. Nasa 23.5 degrees lang tayo ngayon dito sa ating, tawag dito, sa ating tarantula room. So, ayan, lipat na natin to.
Yan, lipat na natin to. Baka mailipat pa ng iba. Yan oh, tingnan nyo, gano'ng kaganda. O, siguro naman, hindi to magbo-bolt. At tulad nung nung isang gagamba natin. Yan, pagapangin ko na lang siya dito, no? So, dahan-dahan lang. Kasi medyo fresh pa siya. Kaya siguro hindi pa siya ganun kabilis ngayon. Itong mga time na to. Yan, medyo relax pa siya. Tingnan nyo guys, napakaganda. So, yung mail natin ito, sayang. Na-deads. Natuyo siya, natuyo. Sabi ko, more on dry side. Yung pala, sobrang dry na. So, yun, kasalanan ko. Kapabayaan ko yon dahil madalang ko siyang nasilip. Nako guys, oh, huwag niyong gagayahin to, no? Kasi yan, oh, magapang-gapang siya. So, ayan, gumagapang-gapang siya dyan, oh. Pakainin kaya natin. Bigay ko kaya itong yung super worm. Kainin niya kaya yan. Uy. So, ayun, guys, oh. Gumapang-gapang siya dun, oh. So, yan, hawakan natin to guys. OBT. So, yan, huwag niyong gagayahin. At yan, kung hahawa kayo, syempre, tawag dito, handle at your own risk, na? Uy! Ayun, muntik na naman ako matakasan, guys. Buti na lang, nakuha ko yung catch cup ko. O, yun. So, yan, lipat na natin siya para matapos na to. Joke lang, di. Medyo tinakbuhan niya ako. Ayan, medyo tinakbuhan niya ako, kaya tatakbat ulit natin. Oops! Oops, 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 oops. Ayan, bumaliktad. So, ayan, ganyan na lang gagawin natin. Kinakabahan ako pag nagre-rehouse ako, eh. Kinakabahan ako na matakasan. Hindi ako natatakot sa kanila, guys. Takot lang ako na matakasan ako kasi may bata dito. Yun lang, yun yung kinakatakot ko. So, okay na. Ito na. So, yun. Check natin, ha. Tingnan natin. So, yun. So, relax na siya doon. Wait lang, saraduhan muna natin. So, ayun na nga guys, no, natapos na tayo dito sa ating pag-rehouse ng ating Botswana tsaka ng ating Chilobrakis SP Laos. So, yun, kung nagustuhan nyo itong ating video ng rehousing na to, so like nyo itong video na to and mag-comment din kayo, syempre. At sa mga magpapa-shoutout, comment lang kayo dyan sa baba, sa comment section. And yun, bago natin tapusin itong video na to, gusto ko muna i-shoutout yung poging-pogi kong pinsan, si Pinsan Lonlon. Yan, kumusta, Peace Lon? Regards sa buong pamilya. And ingat kayong lahat dyan. Kumusta nyo ako, kina tito, tita. Yan. And kay Sir Cedric Ramirez at kay Sir Wilben Alegre, maraming salamat sa pagsuporta nyo dito sa ating channel. So, para sa lahat at para sa mga bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. And yun, God bless you all. Maraming salamat. Bye-bye.